Ang nangyayari sa mga kabataan, nagmamadali po. Yung level po ng mga master, gusto po nilang madaliin. Pantayan na rin. Para pong dynasty, you cannot change dynasty overnight. I was inspired by the bucolic simplicity of life of the Tanay community. Yung po mga kaibigan ko sa Tanay, sabi nila, yan si Tam, kilala namin yan. Nagsimula po yan sa Tanay Dampa and transformed to Antipolo Monsión. So, nung marinig ng mga magulang, yung sinasabi nila, na-inspired sila na pakunin ng fine arts yung kanilang mga anak to build up their brave heart self-confidence to gain sensory power of influence. At kaya po dumami ang mga artist sa Tanay. Natutunan ko po sa katauhan ni Botong ay yung pagiging isang simpleng tao. Despite of the fact na si Botong po nandoon na po sa kanyang benchmark of classification. When he summoned me to continue his mural for the United Drugs and also for the City Hall of Manila, kami po ang laborers doon. Si Botong po ang gumagawa ng komposisyon. At kami po ang naglilinya-linya lang ng mga pundasyon. At yung mga final touch po, nire-retoke pa rin ni Botong sa kanyang linya. Pero siguro po hindi namang 100% kundi kuwan po lang siguro mga 30% o 15%. Yung pong manchador, yun po ang gumagawa ng mga primer sa canvas. Then they only follow the lines without showcasing the whole composition of the arts. Kapares po ng ginagawa namin ng mural kay Ninong Botong. Sa ibang artist naman, kung maaari lang, yung impluensya, hindi po natin maalis yun. Huwag lang po ninyong pipirmahan ng pangalan ng maestro. At yun po ang forgery na tinatawag. Punishable by the law yun. Alam po nung mga maestro na magaling yung artist na yon. At sa mga detalye, kung bata pa, kayang-kaya po niyang tumulong sa ginagawa ng isang maestro. Pero yung pong kaluluwa, tinatawag ng the soul of the arts, yun po, wala po makagagaya nun. Wala po, iisahan lang po yun. One day, itong si declared national artist Carlos Quirino came, the bibliographer historians, and offering Botong a job for the Ayala Security Corporation as an illustrator to execute the Philippine history in Ayala Filipinas Foundation Museum and Iconographic Archive. Pero not because of his unhealthy condition, nandoon na po si Botong sa kanyang benchmark as a professional artist. Nasa cloud9 na po siya. For delicadeza, denied po ninyo. Instead of him, he endorsed me to be the one. And seeing a whole opportunity, I grab it. Why not? Hindi ako nag-aksaya ng panahon at pinakita ko kaagad yung aking mga sample of work. And then one of the patriots, Don Jaime Sibel Ayala, knowing that I'm in the style of Botong, immediately commissioned me to execute a mural in their private chapel at the Sanctuario de San Antonio in Forbes Park. It was an honor to be with the obras of abstract painter Don Fernando Sibel Ayala and also with the obras of the national artist Fernando Amorsalo on the main passage of the altar. That was my journey of my humble beginning as a painter. Ang sining po ng Pilipino ay nasa bedrock, plainable and reachable in the countryside. Kahit po abuting na yan ng kung ilang siglo yan, nando din pa po ang sining. Kung meron na po tayong official na art reservoir, ang unang-una po, manggagaling yun sa ating outright state's governance with the art entrepreneurs, art donors' good relationship, safeguarding the artist's copyrights from the infringements of copyright law in a social developed country's standard. Revenue exemptional incentives by art donors, entrepreneurs of travelers or inspiring destination, and offering wealth and fortune back to humanity in a good governance, financial good management, and offering providence, sharing sensible good life back to humanity, back to Juan de la Cruz, the taxpayers. Dapat po, bata pa lang, maunawaan ng mga
parents, ng teachers, yung kanilang gift of fertility sa bata. Kung tayo likhain ng Panginoon Diyos, noong 6th day of the creation, God said, "Let there be wild animals, cattle, or anything crawling on land." And man and woman in his image he created them. God saw how good it was. And God said, "Be fertile and multiply, subdue the earth, and have dominion over the living things." Another word for fertility is to create, invent, especially for the enrichment of human spirit. Moral ascendancy on this beautiful planet Earth, not just a planet, but it's a home where everything deserves what is best out in this world against inhumanity. Ikukwento ko na rin po ako kung bakit ako naging philosopher by passion. When the world was under bane of confusion, differences, disputes, in the chaotic atmosphere, the lockdown see freedom. Remember the Vice President of the United States, Al Gore, environmentalist frontliner, and the Greenpeace activist, overriding concern to conserve endangered species or extinct fauna and flora at sea on land. Remember the Asia-Pacific Economic Cooperation, environmental standpoint, safeguarding our salubrious, healthy, polluted-free environment, knowing that inspired art reflective life is a cause of environmental influence. In this reminder, huwag kang magkalat, huwag kang pasaway. By that environmental discipline, there is an assurance in all undertaking standpoint, safeguarding the pinnacle of human wisdom, art important, meaning, inspired me to write my book, Innovative World Recommendation na formally launched at the Makati Shangri-La. We are inherited that kanya-kanya sistema hanggang ngayon po sa ating good governance, a partition system. Ibig po sabihin, kung hindi ka kanila kapartido, hindi ka nila kakampi. Ibig po siya. Kaya yung mga bill na ipinapas sa ating legislative order, naantala po kasi meron pong monopoly o profession. At yun po ang iibig nating baguhin. Kung hindi po, mahuhuli po tayo sa antas ng pagtakbo ng panahon. Ang traffic po, kung tawagin ko po yung serial killer of human precious time. Why? Because from Antipolo to Manila po, 3 oras. Talo po si Juan de la Cruz na nagbabayad ng buwis. So, there is no other option on this. You have to focus on official, executive, and ordinary commuters' means of transportation as urgent. Now, priorities. In a split seconds of 30 minutes, estimated 300 kilometers from north to south, we are reaching the strategic destination, the hub, the top of the line, the vaults of economic havens within the perimeters of Philippine Sea, nearly disputed West-South China Sea, Nandas Line. In this chaotic atmosphere that locked down freedom, yung pong puso natin hindi magsasabi na hindi totoo. Totoo po lahat. Dahil lang po ako lumaki sa kinagis ng kumbayan Tanay. Ang impluensya po sa akin ay napakalaki po. Yung nakikita ko sa palibot ay yun na rin ang nakatulong sa akin para gawin kong obra. Kung ang mga Pilipino po ay gagawa ng mga impluensya ng ibang sining, ay nasa sa kanila na po yun. Dahil po ang ating talagang mundo ay meron po tayong tinatawag na free spirit. Meron po tinatawag din ng mga Amerikano na American wackadoo artists. One-way mindedness. They live in the world of fantasy. They live in the world of love, romance, reverie. They live in the world of make-believe. Kung wala po kayo noon at gagaya lang po kayo sa ibang trabaho, hindi po kayo artist. Ako po nag-aral sa University of Santo Tomas batch 1964 po. Ang mga professor ko po doon, sina Victorio Edades, siya po ang dean noon. Tapos national artist Abueva. I was very close to Professor Alejandro Celis. Yan po nagturo sa akin ng pagdodrawing sa black and white, sa freehand. Ito po siguro ang kapalaran tadhana, siguro. Kasi po ang istorya namin ng misis ko para pong teleserye. Nagkataon po, nagbakasyon ng misis ko sa Tanay. Ang misis ko po from Hulusulo, Maria Divina Sagaral. Tumigil po siya doon sa kanyang sister-in-law sa Tanay. At may tindahan po doon.
At marami pong mga nanliligaw, mga estudyante, mga professionals, nandun po. Sabi ng mother ko, Tam, may magandang babae doon sa tindahan ng tiyamami nga. Tingnan mo nga. Ngayon, sabi ko, nakita ko na po yun. Bumalik ulit ako. At kunwari ako, bibili ko ng sigarilyo, bigyan mo nga ako ng Marlboro, ganun. Sabi ko, gusto ko nang pagmasdan siya. Napakaganda. Sabi ko, akin na ito. Ang problema noon, nung pakilala ko sa aking mother-in-law, yung mother-in-law ko, matapobre, mestiza. Tinignan niya ako wala hanggang pa. Sabi niya, Mama, my boyfriend, he's a painter. Sabi niya, Langga, if your boyfriend cannot buy you a makeup kit, that is the reason why Agar runs away. Nasaktan ako. Dahil sa napapakababa po ang tingin sa artist noong panahon na yun. Para pong walang makain. Kaya sabi ko, sabihanan ko, hindi po naman ako ganun. Dumating yung 50th anniversary namin. Na malaman ng mother-in-law ko, bumili na kaagad yun ng trahe de boda. Ay, napakayabang. Ang tawa niya hanggang tenga. Nung araw ng kasal namin, tinawag niya ulit ako. Sabi, halika dito. Sabi, naku, sasabunin na naman ako ng aking biyanan. Halika. Congratulations. You're a resilient person. Talagang matigas ang ulo mo. Tigasin ka talaga. Mama, sabi ko, huwag niyong ilakas. Nakakahiya. Iyon ang ibig kong baguhin na nung ginagawa po itong mansyon na ito, nag-aaway po ka ng misis ko. Hindi po niya maintindihan. Bakit ka napatayo ng mansyon na yan? You're not somebody. Hindi ka naman si Manansala. Hindi ka naman si Botong. Hindi ka naman si Fernando Amasolo. Hindi ako nakakibo. Pero dumating ang panahon, ngayon pala, yung sining, gusto natin ilagay seed sa benchmark. Akala po nila si Tampia Ausay napakayaman ng tao. Hindi po. Ito po ay talagang sa sining po nang galing lahat. Kung yung pong ating mga pangarap na iminumungkahi, Bill of Rights, ay matutupad po, hindi po masusunod sa mga kabataan ngayon yung kanilang pagmamadali sa sining. Buminumungkahi natin magkaroon na ng treasure o lagakang sining sa bawat rehiyon. Kung batas na po yan, yung pong mga kabataan, doon po muna magsisimula sa kanilang munisipyo. At kung maganda po naman ang rating nila sa art galleries, pupunta na po sila sa city. Kung patapos po noon, pupunta na rin sila sa national level of classification. Kasi po ngayon, ang nangyayari sa mga kabataan, nagmamadali po. Yung level po ng mga master, gusto po nilang madaliin. Pantayan na rin. Hindi po makukuha ng isang araw yan. Para pong dynasty in one bloodline. You cannot change dynasty overnight. You have to use your rich imagination. Draw a hole on a piece of your canvas. Enter into the hole of the canvas and you will transform yourself egoless, humble, shaking hands with the supernatural force beyond ultimate cause, underlying natural laws.